Disclaimer: ang kwentong ito ay base sa mga totoong salaysay at lokal na paniniwala tungkol sa kababalaghan. May mga eksenang maaaring hindi angkop sa mas bata o madaling matakot. Viewer discretion is advised. Tahimik ang buong biyahe ni Ellie, isang 22 anyos na binatang matagal nang hindi nakakauwi sa kanilang probinsya. Nasa harap siya ng bintana ng bus, pinagmamasdan ang mga puno at bukid na tila walang pinagbago. Pero sa loob niya, may bigat na hindi niya maipaliwanag, ang bigat ng pagkawala ng kanyang lolo at ang misteryosong pamana na iniwan nito sa kanya. Pagbaba niya sa terminal, sinalubong agad siya ng malamig na hangin. Hindi ito iyong karaniwang simoy ng probinsya, may kakaibang haplos, parang may nakamasid. Pagdating niya sa lumang bahay ng lolo, sinalubong siya ng mga nakasarang bintana, kaluskos ng mga dahon, at katahimikang halos kumakain ng tunog ng paligid. Ngunit ang tunay na bumungad sa kanya ay ang maliit na kahong nakapatong sa lamesa, tila inaantay ang pagdating niya. Nasa ibabaw nito ang liham na sulat kamay ng kanyang lolo. Ellie, apo, oras mo na. Ang medalyon na ito ang tanging proteksyon mo. Huwag mo itong tatanggalin pag sumapit ang ika-negatibo 11 ng gabi. Ikaw ang napili. Napakunot no si Ellie. Binuksan niya ang kahon at tumambad ang lumang medalyon ng San Benito, tila kumikislap sa bawat kislap ng ilaw mula sa bintana. Hindi naman siya relihiyoso, pero may kakaibang lamig siyang naramdaman nang hawakan niya ito, parang may dumaan na aninong hindi niya nakita. Habang iniikot niya ang buong bahay, napansin niya ang mga lumang libro, dasal, halaman, bote ng langis, at mga anting-anting na gamit ng kanyang lolo bilang manggagamot. Dati, kinukutya niya ang mga pamahiin at kwento tungkol sa aswang sa baryo. Para sa kanya, katang-isip lang ang lahat ng iyon. Pero ngayon, habang hawak niya ang medalyon, may kung anong takot na gumapang sa dibdib niya. Kinagabihan, hindi pa man siya nahihiga, may kumatok na kapitbahay. Si Aling Belen, matandang bayabasan sa kanto. Ellie, apo ka ni Mang Resty, di ba? Tanong nito habang nakatitig sa medalyon sa lid niya. Opo. Ngayon lang po ako nakauwi. Napabuntong hininga ang matanda. Buti suot mo yan. Huwag mong aalisin paggabi. Hindi ligtas ngayon ang paligid. Matagal nang nakamasid ang mga yon mula nang mamatay ang lolo mo. Mga yon? Sino iyon? Nagtatakang tanong ni Ellie. Ngumisi ng mapait si Aling Belen, halatang may tinatagong kaba. Hindi ako dapat magsalita pero maraming gabi nang may umiikot dito. Mga mata sa dilim. Mga aninong kumakaluskos. At ngayong ikaw ang may hawak ng medalyon, ikaw ang hinahanap nila. Napalunok si Ellie. Aswang po. Hindi sumagot si Aling Belen. Tumingin lang ito sa paligid bago bumulong, magdasal ka bago matulog. At kung may marinig kang kumakaluskos, huwag mong bubuksan ang bintana. Pag-alis ng matanda, biglang sumiklab ang lamig sa loob ng bahay. Tahimik. Napakatahimik, masyadong tahimik. Tila ba ang hangin mismo ay huminto. At sa unang gabi niya doon narinig ni Ellie ang unang pagkaluskos sa labas ng bintana. Hindi agad nakatulog si Ellie matapos ang sinabi ni Aling Belen. Sa bawat pagpatay niya ng ilaw, tila mas lalo pang nangingibabaw ang katahimikan. Ang lumang bahay ng kanyang lolo ay parabang humihinga, may mga sahig na marahang umiinit, may kurtinang sumasayaw kahit walang hangin, at may mga aninong gumagalaw sa dingding na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Umupo siya sa gilid ng kama at pinisil ang medalyon ng San Benito. Mainit ito kanina pero ngayong lumalalim ang gabi, para itong nilalamig. Parang may presensyang humihigop ng init sa paligid. Habang nakahiga siya, unti-unti nang sumasara ang kanyang mga mata ng ay. Parang may humahaplos sa kahoy sa gilid ng bintana. Isang mahinang pagkaluskos, pero mahaba, tila naglalakad na anino na paulit-ulit na dumadaan sa mismong tabing ng bahay. Nag-angat ng ulo si Ellie at nakiramdam. Tahimik ulit. Pero ilang segundo lang. Yee! Mga yabag. Mabagal. Mabigat. Hindi pa anang tao, masyadong magaan para sa tao, masyadong mabagal para sa hayop. Para itong gumagalaw na nakayuko, humihila ng kung anong bahagi ng katawan. Parang may gumagapang. Kinabahan siya. Pero sa halip na matakot, nagpilit siyang tumayo. Lumapit siya sa bintana at marahang sumilip sa pagitan ng bahagyang nakabukas na dingding. Sa labas, ang bakuran ay madilim, ngunit nakikita niya ang mga damuhang napupuwersa, tila may tumutuntong.
May tao ba? Pabulong niyang tanong, kahit alam niyang wala dapat nagsasalita sa ganitong oras. Isang saglit na katahimikan. Kasunod nito, isang napakahinang hagikhi. Hindi tawa ng bata. Hindi tawa ng matanda. Isang tawang nakapapagod tuyot at may kaluskos ng pakpak. Agad siyang umatras. Napalunok. Hindi niya sinasadyang tumakbo pabalik ng kama. Hinawakan niya ang medalyon at bigla itong parang umiinit. Tulad ng kalanasin hindi niya namamalayan. Doon niya narinig ang mahinang bulong mula sa mismong poste ng bahay. Ellie, nanlaki ang kanyang mata. Hindi niya kilala ang boses, ngunit malinaw sobrang linaw. Parang isang babaeng nakadikit ang bibig sa kahoy. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Naghintay siya ng ilang segundo, pero muling nagsalita ang boses. Bakit ngayon ka lang umuwi? Marahang gumapang ang kilabot sa batok niya. Pilit niyang kinakapkap ang switch ng ilaw, ngunit hindi niya makita. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung takot o lamig, pero sigurado siyang hindi guni-guni ang lahat ng iyon. Nang sa wakas ay nahanap niya ang switch at naibukas ang ilaw, biglang plop. May kung anong bagay ang bumagsak sa bubong. Umuga ang buong kisam. Kasunod nito ay mabilis na pagaspas ng pakpak na parang kumikiskis sa yero. Tumakbo si Ellie palabas ng kwarto, pababa ng hagdan. Bago niya mabuksan ang pinto, kumalabog ulit sa bubungan. Isang boses ang sumigaw mula sa labas, hindi tao. Hindi hayop. Isang halakhak na parang gutom at sabik. At doon niya naisip, hindi siya nag-isa sa bahay. May naghihintay. Nag-aatubiling lumapit si Ellie sa pinto, ngunit bago niya pa mabuksan ito, biglang may kumalabog na napakalakas mula sa taas ng bubong, parang may malaking nilalang na tumalon mula sa ere. Napaatras siya, hawak-hawak ang medalyon na ngayon ay tila kumikirot sa init, para bang may sariling pulso. Hindi totoo to, nanginginig niyang bulong, pero paulit-ulit na gumugulong sa loob ng bahay ang pagaspas ng malalaking pakpak. Iye! 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 Sa bawat kalabog, nanginginig ang kisam. Para bang gustong-gustong butasin ng kung anuman ang bubong para makapasok. Habang tumatakbo siya papunta sa bintana sa sala, napansin niyang ang paligid ay natatakpan ng aninong hindi gawa ng liwanag. May madilim na hugis na paikot-ikot sa hangin, parang nagsasaliksik ng tamang lugar para lumusob. Sa bawat paglipad nito, sumasabay ang mapanglaw na tunog na humahalo sa hangin, isang parang mababang halakhak na gutom. Nang dumikit ang nilalang sa bintana, biglang tumahas ang hangin. Itinulak ni Ellie ang kurtina at napatras siya sa nakita. Isang payat na babae pero hindi na tawang itsura. Balat nitong kulay abo. Malalalim ang mata. At mula sa bibig nito ay may lumalabas na mahabang, basang dila na parang ahas na patuloy na humahampas sa salamin. Tila nakangiti ito sa kanya. Isang ngiting hindi tao, malamadre, malupit, at gutom. His nito habang pinapadikit ang mukha sa bintana. Sa bawat pagdikit ng dila sa salamin, nag-iwan ito ng marka, parang sinusukat ang pagitan nilang dalawa. Biglang pumutok ang kahoy sa itaas, kumikiskis, humahati, gumugulong. Ang bubong unti-unting bumibigay. Nanlumo si Ellie. Hindi niya alam kung saan tatakbo. Nanginginig ang katawan niya pero pinakiramdaman niya ang medalyon. Mas lalo itong umiinit, parang nagsisilbing babala. At sa sobrang init nito, hindi niya iniwan, hinawakan niya ito ng mariin. Please lolo, ano ba to? Luha ang bulong niya. Sa mismong sandaling iyon, pumutok ang isa pang kahoy mula sa kisam at bumagsak ang isang kalahating katawan ng nilalang. Wala itong kalahating binti, ngunit mahahaba ang mga kuko nito sa kamay at mumangawa habang gumagapang pababa sa dingding na parang butiki. Hindi niya naisip na kaya niyang sumigaw ng ganoon kalakas. Tumakbo siya papunta sa likod na pinto, ngunit bago pa niya ito mabuksan, biglang nagliwanag ang medalyon, isang matinding liwanag na malamig ngunit matalim. Sa kislap nito, tila may tumilapon na anino papalayo mula sa kanya. Sa porch, narinig niya ang hiyaw ng nilalang, isang hagulgol na puno ng galit at sakit. Ag! Hindi ka dapat may ganyan. Hindi ikaw ang dapat tagapagdala. Napaluhod si Ellie habang sumasara ang pinto sa likod niya. Nakapikit siya, hinihinal, umaagos ang malamig na pawis sa noo. Ngunit kahit nakasara ang pinto, rinig na rinig pa rin niya ang pagaspas ng pakpak at pagmumura ng nilalang na unti-unting lumalayo. Naiwan siya sa dilim, nanginginig, hindi makapaniwala. Doon niya unang naunawaan. Totoo ang aswang.
At hindi sila huminto. Kinabukasan, napakabigat ng ulo ni Ellie. Parang hindi natulog, parang inubos ng takot ang lakas ng buong katawan niya. Habang iniisa-isa niya ang mga baka sa bahay, mga gasgas sa dingding, mga punit na bahagi ng bubong, at mga marka ng kuko na tila sinadya, lalong lumalalim ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Baka pagtawanan lang siya ng mga pulis. Baka mas lalo lang siyang mapahamak kung ikukwento niya ang totoo. Kaya nagpasya siyang umiwas muna sa bahay. Wala siyang direksyon, naglakad lang siya hanggang mapadaan sa bahay ng matandang si Kadoro, kaibigan ng kanyang lolo. Pagkakita sa kanya ni Kadoro, hindi pa man siya nagsasalita, nagbuntong hininga na ang matanda. Apo, dumating na pala sila, sabi nito, nakatitig sa gasgas sa braso ni Ellie. Napahinto ang binata. Alam niyo po. Hindi ako bulag, Ellie, tugon ng matanda. At hindi rin ako binisa kung anong gumagalaw tuwing gabi. Ang lolo mo matagal nang nakikipaglaban sa mga nilalang na yon. At ngayong wala na siya, ikaw ang susunod. Naupo si Ellie, naninginig ang tuhod. Bakit ako? Hindi naman ako manggagamot. Hindi ko alam tong mundo na to. Lumapit si Kadoro at inilapag ang isang lumang aklat sa mesa, balot ng alikabok, pero puno ng dasal, lumang simbolo, at mga guhit ng nilalang na hindi niya kilala. Hindi ka pinili dahil marunong ka, apo. Pinili ka dahil malinis ang kalooban mo. Hindi ka madaling mahulog sa takot, at hindi ka madaling masira ang isip. Tumingin ito sa medalyon sa lig niya. Yan ang huling sandata ng iyong lolo, ang medalyon ng San Benito. Hindi yan basta-basta. Mas lalo siyang napalunok. Para saan po talaga yan? Humugot ng mahabang hinga si Kadoro bago sumagot. Yan ang tanging bagay na kayang magtulak palayo sa mga aswang. Pero hindi lahat ng uri. May mga mas matatanda, mas malakas, at mas gutom. Ang pinuno nila si Mirasol. Isa siyang manananggal na nagtataglay ng sariling hukbo. At kinatatakutan niya ang medalyong dala mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Ellie. Bakit po? Kasi, apo, lumapit ang matanda at humawak sa mesa, parang gusto niyang maging malinaw ang bawat salita. Kapag nalalapit ang wakas ng pinuno ng mga aswang, lumalakas ang medalyon. At nararamdaman nila yan. Ang liwanag nito ang tanging bagay na nakakasunog sa kanila. Kaya galit na galit sila sa iyo dahil iyong hawak ang bagay na maaaring tumapos sa kanila. Parang nalaglag ang sikmura ni Ellie. Hindi niya gustong maging bahagi ng laban na ito. Gusto lang niya ng tahimik na buhay. Pero sa tuwing naiisip niya ang babaeng nilalang kagabi, ang mga mata nitong uhaw at ang galit sa boses nito, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Tingin niyo po babalik sila, mahina niyang tanong. Tingin, bumiti ng mapait si Kadoro. Sigurado ako. Kapag gusto ka ng aswang hahanap at hahanap yan hanggang makuha ka. Napakapit si Ellie sa medalyon. Hindi niya alam kung takot ang nararamdaman niya o galit. Pero ngayong alam na niya ang totoo, isang bagay lang ang malinaw, hindi pa tapos ang laban. At mas malala pa ang paparating. Pagkaalis ni Ellie mula sa bahay ni Kadoro, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi na siya basta bisita sa probinsya. Hindi na rin siya simpleng apo ng isang manggagamot. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya, hindi mula sa tao, kundi mula sa mga nilalang na nagtatago sa mga anino. Pagsapit ng hapon, nagdilim ang langit kahit hindi pa oras. Kumapal ang ulap na parang usok mula sa sinunog na dahon. Pinakiramdaman ni Ellie ang hangin, malamig pero mabigat, parang may masamang balak. Pagkapasok niya sa bahay, agad siyang nagsindi ng kandila, isang payo ng lolo na tila noon ay hindi niya siniseryoso. Habang umiilaw ang mga kandila, napansin niyang tila sinisipsip ng dilim ang liwanag. Parang ayaw nitong magtagal. Hinawakan niya ang medalyon na ngayon ay hindi man lang umiinit, para itong tahimik na naghihintay. Habang nakaupo siya sa lumang upuan sa sala, biglang may kumatok sa pinto. Tok! 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 Nabigla si Ellie. Hindi dapat may bisita sa ganitong oras. At tiyak niyang hindi normal ang katahimikang bumabalot sa paligid. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa pinto. Si Ellie ba to? Mahina at nanginginig na boses ng babae. Boses na parang kilala niya. Boses na parang tao. Aling Belen, tanong niya. Apo, pagbuksan mo naman ako, mahina nitong sabi. Pero may mali. Sobrang mahinang boses.
Parang hindi totoong humihinga ang nagsasalita. At higit sa lahat, hindi kumikilos ang anino sa ilalim ng pintuan. Nanindig ang balahibo niya. Aling Belen, nasaan po kayo ngayon? Maingat niyang tanong. Dito sa harap ng pinto mo, hindi huminga si Ellie. Narinig niya ang sinabi ni Kadoro, kapag gusto ka ng aswang gagayahin ka. Gagayahin ang boses mo, ang mahal mo, pati mga taong kilala mo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Aling Belen, ano pong dala niyo ngayon? Tanong niya ulit. Matagal bago sumagot ang boses. Sobrang tagal. At nang sumagot ito. Ibang tono. Ibang tunog. Ibang anyo. Dala ko, Ellie? Ang pagkamatay mo. Sumabog ang malakas na kalmot sa kahoy ng pinto. Parang ahas na naputol ang pasensya. Parang matalim na kuko na sabik dumaan sa laman. Napaatras siya. Mabilis. Halos madulas. May mababang halakhak mula sa labas. Mahaba. Malamig. Gutom. Buksan mo na, Ellie, huwag ka nang matakot. Biglang pumutok ang ilaw ng kandila at namatay. Kumalat ang dilim sa buong bahay. Sa loob ng maitim na hangin, tila may gumagalaw na anino mula sa kisam. Parang may gumagapang sa kahoy papunta sa kanya. Sa desperasyon, hinawakan niya ang medalyon ng mahigpit. At biglang kumirot ang dibdib niya, kasabay ng pagsiklab ng puting liwanag mula sa mismong palad niya. Para bang sumabog ang liwanag sa buong kwarto. Nagliwanag ang bawat sulok, bawat bitak ng kahoy. Mula sa labas, narinig niya ang sigaw ng isang nilalang na nasusunog. Ag! Hindi pa tapos to, tagapagmana. At tanging pagaspas ng malalaking pakpak ang sumunod. Umalis ito. Pero hindi dahil sumusuko, umalis itong may dalang panibagong galit. At alam ni Ellie, babalik sila. At mas marami. Pagkalipas ng insidente sa pinto, hindi na alam ni Ellie kung ilang minuto o oras siyang nakaupo sa sahig, hawak ang medalyon habang hinihintay kung babalik ang nilalang. Lumipas ang katahimikan, pero hindi ito nakapagpapakalma, mas lalo nitong pinalakas ang kaba, dahil alam niyang ang katahimikan ay kadalasang hudyat ng panibagong panganib. Pag umaga, naglakad siya papunta kay Kadoro upang humingi ng tulong. Gusto niyang malaman kung paano ipagtatanggol ang sarili, kung paano haharapin ang mga nilalang. Ngunit pagdating niya sa bahay ng matanda, may kakaiba siyang napansin. Nakasara ang mga bintana. Lubos. Parang minadaling isara. May mga dahon at asin na nakakalat sa sahig sa labas, isang lumang ritual laban sa masasamang nilalang. Tinawag niya ang matanda. Kadoro. Kadoro, nandyan po ba kayo? Walang sumagot. Kumatok siya muli, mas malakas na ngayon. Kadoro. Ito po sa Eli. Tahimik. Pero nang igalaw niya ang pinto, hindi ito nakalock. Unti-unti niya itong binuksan, at sa sandaling pumasok ang liwanag sa loob ng bahay, nalanghap niya ang singaw ng langis, damo, at usok mula sa mga sinaunang gamit ni Kadoro. Kadoro, tawag niya. May mga bakas ng sapatos sa sahig. Hindi pangkaraniwang bakas, mahahaba, maliliit, at may bahagyang marka na parang kalmot ng hayop. Tumaas ang balahibo ni Ellie. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa likod bahay, kung saan niya agad napansin ang malaking bitak sa pader, parang sinira mula sa labas. At sa mismong gitna ng bakuran, may nakapaskil na maliit na piraso ng tela, duguan. Tela ni Kadoro. Nakuha kanila, mahinang bulong ni Ellie, nanlalambot ang tuhod. Pero bago siya tuluyang panghinaan, may narinig siyang mahina, isang buntong hiningang hindi tao, pero hindi rin hayop. Isang parang ungol na may sakit. Sinundan niya ito sa likuran ng bahay, sa ilalim ng puno ng mangga. Pagdating niya roon, nakita niya si Kadoro, nakasandal sa puno, sugatan, halos wala ng lakas. Kadoro! Anong nangyari? Huminga ng malalim ang matanda. Ellie, sila yon. Hindi pa man lumubog ang araw kagabi, may 3 aswang na sumalakay. Hinanap ka nila. Pinilit nilang malaman kung nasaan ka, nanginginig ang boses ni Ellie. Anong sinabi niyo? Wala, apo, hanggang sa huli, hindi ko sila sinagot. Napahigpit ang hawak ng matanda sa braso niya. Pero malakas sila, Ellie. At ang pinuno nila si Mirasol, siya ang humabol sa akin. Nanlamig ang binata. Siya yung nasa bubong. Yung narinig ko. Tumango si Kadoro, halos hindi makahinga. At ngayong nalaman niyang buhay ka, mas lalo kanyang hahanapin. 10 sila kagabi.
Ngunit ngayong gabi mas marami. Kinuyom ni Ellie ang kamao, nanginginig pero hindi na dahil sa takot lamang, kundi dahil sa galit. Ano nang dapat kong gawin, Kadoro? Hindi ako tatakbo. Hindi ako susuko. Ngumiti ang matanda kahit hirap na hirap. Kung ganyan ang puso mo, apo meron ka pang pag-asa. Kinuha nito ang isang maliit na bote mula sa bulsa, may langis na may halong mga dahon. Ito langis ng sta. Marta. Protection. Ipahid mo sa pulso at leeg kapag lumalim ang gabi. Nagpatuloy ang matanda. At higit sa lahat, apo dapat mong malaman ang huling sikreto ng medalyon. Hindi pa yun buo. May kakambal yan, isang panandang mas makapangyarihan. Kailangan mo itong hanapin. Nasaan po? Huminga ng malalim si Kadoro, parang pinipilit pang magsalita. Ang kakambal ng medalyon nasa lugar kung saan unang lumitaw si Mirasol. At bago tuluyang mawalan ng malay ang matanda, bumulong siya, kung hindi mo mahanap iyon hindi mo siya matatalo. Tumayo si Ellie, hinigpitan ang kapit sa medalyon. Hindi na lang siya target. Hindi na lang siya takot. May misyon na siya. At sisimulan niya ngayong gabi. Habang papalapit na ang dilim, ramdam ni Enzo na lalo pang bumibigat ang hangin sa paligid. Wala na ang mahinahong ihip ng simoy na kanina'y nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Ang natitira na lamang ay ang malamig na katahimikang parang nanginginig sa bawat dahon ng kagubatan. Sa loob ng kubo ng albularyo, nakaupo siya sa harap ni Mang Lirio na ngayon ay may hawak na isang mangkok ng halamang pinakuluan. Anak, sabi ng matanda, narinig ko ang huni ng mga pakpak. Hindi basta aswang ang sumusunod sa iyo, parang nagsasabayan sila, parang may nag-uutos. Napatingin si Enzo sa sahig. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang totoo ang sinabi ng albularyo. Hindi ito karaniwang paghahanap, parang paghabol. Parang may kinakailangan sa kanya. Dahil ba sa medalyon? Tanong niya. Tumango ang albularyo. Hindi lang dahil yan ang takot nila. May laman ang medalyon na hindi sa iyo, anak. May nakaimbak na alaala, sumpa, at proteksyon na sabay-sabay. At kapag may kagaya mo na inosenteng may tangan nito, nagigising ang mga nilalang na hindi dapat nagigising. Lalong tumindi ang kabog ng dibdib ni Enzo. Pero bakit ako? Hindi naman ako espesyal. Hindi mo kailangan maging espesyal. Minsan, kailangan mo lang maging nasa maling lugar sa tamang oras. Bago pa man niya masagot, malakas na kalampag ang biglang umalingaw-ngaw mula sa bubong. Halos lumubog ang kisam sa bigat ng kung anumang naglandas doon. Napahinto silang lahat. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Isang mahabang kalmot ang dumulas sa kahoy sa itaas. Kasunod ang tunog ng matutulis na kuko na parang naghahanap ng butas na maaaring pagpasukan. Enzo, bulong ni Mang Lirio, hawakan mo ang medalyon. Huwag mong bibitawan kahit ano nang mangyari. Ginawa niya ito, ngunit paghawak niya sa medalyon ay parang may dumaloy na init mula rito, hindi mainit na nakakapaso, kundi mainit na nagbubukas ng mga alaala. Bigla niyang nakita, parang panaginip, isang lalaking may suot na parehong medalyon, tumatakbo sa kabubatan habang hinahabol ng mga anino. May tumatawag sa'yo? Tanong ng albularyo, napansin ang pagbabago sa mukha ni Enzo. Parang may nagbubukas na hindi ko maintindihan. Bago pa maipagpatuloy ang pag-uusap, biglang bumulusok ang isang nilalang mula sa bubong, dumaan sa bintana, at nag-iwan ng malakas na haginit ng pakpak. Nanginig ang lupa sa bagsik ng pagdating nito. Sa paglipas ng ilang segundo, lumabas mula sa dilim ang isang nilalang na halos tao, ngunit napakaitim ng balat, mahahaba ang kuko, at nagliliwanag ang dilaw na mata. Hindi ito mukhang karaniwang aswang, mas mapanganib, mas matanda, mas gutom. Yan ang naghahanap sa'yo, bulong ng albularyo. Hindi na ito karaniwang engkwentro, ito na ang umpisa ng bukas na labanan. Humarap si Enzo sa nilalang, nanginginig ang buong katawan niya, ngunit sa ilalim ng takot, may bumubukal na kakaibang lakas mula sa medalyon. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya hindi siya umatras. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng lamparang nakasabit sa kisam, tila humahaba ang anino ng nilalang na humarang sa pintuan. Hindi na kumukurap si Enzo. Pakiramdam niya, bawat segundo ay parang hinihila palabas ang kaluluwa niya. Samantala, si Mang Lirio ay mabilis na gumuhit ng bilog sa sahig gamit ang durog na dahon at abo. Tumayo ka sa loob ng bilog, sigaw ng albularyo. Pero bago makagalaw si Enzo, biglang naglaho ang nilalang at lumitaw sa kanyang tabi. Isang iglap lang. Halos hindi niya nasundan ang galaw nito.
Ramdam niya ang matulis nitong kuko na dumadausdos sa balikat niya, hindi upang sugatan, kundi upang subukang tanggalin ang medalyong nakasabit sa leg niya. Hindi kanya papatayin, sabi ni Mang Lirio, habang nagmamadaling inaayos ang mga halamang panangga. Gusto kanyang buksan, gusto niyang mabuksan ang medalyon sa pamamagitan mo. Napakuyom si Enzo. Ano nang ibig mong sabihin na buksan? Huwag kang gagalaw, sabay tungkod ng albularyo sa lupa. Tumilapon ang alikabok at sumabog ang isang bilog na liwanag papalabas mula sa tungkod. Naipaatras nito ang nilalang, ngunit ilang hakbang lamang ang inilayo sa kanya. Makikitang nagingit-ngit ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkadismaya. Anong meron sa medalyon? Tanong ni Enzo, nanginginig ang boses. Para saan ba ako? Hindi agad sumagot si Mang Lirio. Nakatingin lamang siya sa nilalang na unti-unting bumabangon at mas lalong kumukurba ang anyo. Parang nagiging mas mabangis sa bawat segundo. Nakikita mo ba ang ukit sa likod ng medalyon? Tanong niya. Tiningnan ni Enzo ang medalyon. Noon niya lang napansin na may maliit na marka, isang bilog na may krus sa gitna, at sa paligid ay mga titik na hindi niya maunawaan. Iyan, sabi ng albularyo, ay hindi basta simbolo. Yan ang huling tatak na ginamit para ikulong ang isang nilalang na mas matindi pa sa lahat ng aswang na kilala natin. Napaatras si Enzo. Nilalang. Nakakulong sa loob nito. Hindi pa nakakasagot si Mang Lirio nang biglang sumugod ang halimaw. Tumalon ito na parang kidlat, at bago pa man siya tuluyang matamaan, lumakas ang liwanag ng medalyon, isang puting liwanag na sobrang tindi na parang may sigaw sa loob nito. Ang nilalang ay biglang nagliyab na parang tinamaan ng apoy na hindi nagmumula sa mundo. Kumawala ito ng isang malakas na alulong, parang nasusunog ng hindi namamatay. Yan ang dahilan, sabi ni Mang Lirio, habang nakatalukbong ang braso para di masilaw. Ikaw lang ang kayang magpagising nitong liwanag. Ikaw ang may hawak ng susi sa pagkakakulong ng nilalang sa loob ng medalyon. Nanginginig si Enzo. Pero bakit ako? Sino ba yung lalaki sa panaginip? Yung may hawak din ng medalyon? Huwag muna ngayon, sagot ng matanda. Pero tandaan mo hindi aksidente ang lahat ng ito. Habang unti-unting humihina ang liwanag, bumalik ang nilalang sa dating anyo, ngunit mas payat, mas mahina, at halatang sugatan. Ngunit hindi ito umaatras. Enzo, sabi ni Mang Lirio, ngayoy may bahid ng takot ang boses, kung anuman ang susunod hindi na ito basta paghabol. Tumingin siya sa binata. Ito na ang pagtutuos. Nagngingit-ngit ang nilalang habang pilit nitong bumabangon mula sa sahig. Kahit halos maabo na ang balat nito, hindi pa rin ito sumusuko. Ramdam ni Enzo na kahit sugatan, gutom pa rin ito, hindi sa dugo kundi sa mismong lakas ng medalyong nasa kanya. Hindi ka pwede mag-atubili ngayon, sabi ni Mang Lirio habang pumupwesto sa likuran ni Enzo. Hindi sapat ang mga halamang panangga. Kailangan mong gamitin ang medalyon ng buo. Umiling si Enzo, hinahabol ang hininga. Paano? Hindi ko alam kung ano nang gagawin. Nararamdaman mo naman, di ba? Tinig ng albularyo, mababa pero matatag. Kanina, nang hawakan mo may gumising. Sundin mo iyon. Huwag kang magpadala sa takot. Humakbang ang nilalang palapit, bawat yapak ay parang may kasamang pag-ikot ng hangin. Ang dilaw nitong mata ay nagiging pula at mas lumalalim ang pagngangalit nito. Sa isang iglap, sumugod itong muli. Tuluyang napapikit si Enzo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puwersang biglang nag-init sa dibdib niya. Nagliyab ang medalyon. Hindi liwanag na puti, kundi gintong apoy na tila nagmumula sa puso. Hindi niya alam kung saan galing ang lakas, pero nang imulat niya ang mga mata, parang may boses na dumadagundong sa loob ng isip niya, huwag kang umatras. Hindi ikaw ang hinahabol. Ang taglay mo. Biglang huminto ang nilalang parang napako sa ere. Nabaluktot ang katawan nito, at mula sa dibdib niya ay lumabas ang usok na itim, na parabang may hinihila palabas. Enzo! Itaas mo ang medalyon, sigaw ni Mang Lirio. Ginawa iyon ng binata. At sa pagtaas niya, sumabog ang liwanag na mas matindi kaysa kanina. Hindi ito basta ilaw, kundi parang isang selyong nabubuo, umiikot, at kumikislap na parang bituin. Nagwala ang nilalang, pilit kumakawala, pero para itong hinihigop ng liwanag. Ang sigaw nito ay mahaba, malagim, at unti-unting nawawala habang ang katawan nito ay nagiging abo hanggang tuluyang naglaho. Napaluhod si Enzo, habol-habol ang hininga. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak pa rin ang medalyon. Tahimik ang paligid.
Wala ng pakpak. Wala ng kaluskos. Wala ng boses. Para bang isinara muli ang pintuan ng madilim na mundo. Lumapit si Mang Lirio at inalalayan siya. Tapos na, bulong nito. Pero hindi pa tapos ang mga tanong ni Enzo. Sino yung lalaki sa mga panaginip ko, humihinal niyang tanong. Bakit parang may connection sa akin? Huminga ng malalim si Mang Lirio. Ang huling tagapagdala ng medalyon bago ito nawala. Hindi ko alam kung kamag-anak mo o kung ikaw ay napili lang pero isang bagay ang sigurado, ang medalyon ay hindi napupunta sa maling tao. Napahawak si Enzo sa dibdib. Ano nang gagawin ko rito ngayon? Proteksyon ito pero responsibilidad din, sagot ng albularyo, nakatingin sa medalyon. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Ang mahalaga, hindi ka natakot. Sa unang pagkakataon, nakahina ng malalim si Enzo. Hindi dahil ligtas na siya, kundi dahil alam niyang kaya na niyang harapin ang mga susunod pang mangyayari, kahit gaano man ito kadilim. Habang umaakyat ang unang sinag ng araw sa ibabaw ng mga puno, kumislap ang medalyon sa kanyang kamay, hindi na bilang banta, kundi bilang paalala. Na minsan ang pinakakinatatakutan natin ay siya ring magiging lakas natin. Isa.